Si Ilona Santillana ay mula sa angkan ng mga kagalang-galang na negosyante. Walang puwang ang pagre-rebelde o kahihiyan sa kanilang pamilya. Itinatakol nila ang sinumang magtatangkang magbigay ng kahihiyan sa kanilang iniingatang apelyido. Dahil business ang labanan sa mga Santillana, ay wala ring puwang ang pag-ibig sa mga magulang niya. Ipapakasal siya ng mga ito sa lalaking may pagkakasundo sa kanya at wala siyang karapatang tumanggi. Isa lang ang patutunguhan niya kung tatangkain niyang magrebelde. Una ay ang paggapang niya sa putik. Pangalawa, mawawala ng saysay ang pagiging Santillana niya. Ganito kalupit ang ama niya sa kanilang lahat. 2 lang silang magkapatid at ang kuya niya ay naipakasal na. Ganon din naman siya dahil 28 na siya at inaasahan na ng kanyang ama na makakapagbigay na siya ng apo sa mga ito. Ngunit masisira ang plano ng pamilya niya para sa kanya nang sa iba niya maisuko ang kanyang sarili. Dapat daw may utak at maraming achievements ang nais na mapangasawa ng anak ni Rod. Inuutosan pa kami ng ina mo. Di ayun, kinansela ko agad ang usapan. Sino ba sila? They're just Montecito. Mas mataas ang angkan natin compared to them. Wala silang karapatan na itanong sa akin kung sino ang anak ko. Dahil bata pa lang si Ilona, sinanay na natin siya sa mga gampanin niya. Matalino, may common sense, at maraming achievements. That's why I'm so proud of my daughter. Napahalakhak pa ang ama ni Ilona habang kausap nito ang kanyang ina. Rinig na rinig niya mula sa kusina ang reklamo nito sa kanyang ina patungkol sa pamilyang magiging kasundo sana ng kanilang pamilya. Ngunit dahil pinangunahan ng mga ito ang ama niya, ay hindi na siya magtataka kung bakit pending sa ngayon ang nakatakdang pagpapakasal nila. Nakilala na sana niya ang anak ng mga ito. Ngunit agad namang nagbago dahil hindi nagustuhan ng ama niya ang sinabi ni Rod na siyang padre di pamilya. Napabuntong hininga siya bago uminom ng tubig. Minsan naiisip niya na sana naging simple na lang ang buhay niya. Siguro mas magiging masaya sila. Nakukuha nga kasi niya ang kanyang gusto. Ngunit limitado naman ang mga dapat niyang gawin pag personal na buhay niya ang pinag-uusapan. Pati ang love life niya, wala siyang karapatang magdesisyon. Nakakasaka lang ama niya, ngunit walang kumukontra dito. Maski ang ina niya ay walang magawa, habang ang kapatid naman niyang lalaki, sumusunod lang din sa ama nila dahil sa takot na mawalan ng mamanahin. Good morning, Dad. Good morning, Mom. Bati niya sa dalawa bago siya naupo. I heard na may problema daw sa napili niyo para sa akin. May I know why? Maang-maangan pa siya kahit na narinig naman niya ang kanyang ama kung ano ang dahilan. Mataas kasi ang pride ng ama niya kaya walang sino man ang maaaring magdikta dito. Hindi na nga maramdaman ni Ilona na ama pala niya ito. Para kasi itong pangulo sa pamamahay nila kung kumilos ito at magdikta. Hindi mo na kailangang alamin. Bukas lang may meeting ako with my kumpare. Binata pa lang ako, kilala ko na siya. May anak siyang lalaki. For sure makakasundo mo siya. Bukod sa kasal, business related din ito, Ilona. May malaki silang kumpanya na makakatulong, lalo sa paglago ng sa atin. Parehas magbe-benefits. Ngunit kailangan nating makasigurado kahit nakilala ko siya. Ihanda mo na ang sarili mo sa nalalapit mong kasal. Wala na sana akong marinig na reklamo. At lalong-lalo na, Ilona, ingatan mo ang taglay mong apelyido. Santillana ka. Don't disappoint me, my dear daughter. Napasulyap siya sa kanyang ina na halos hindi siya matignan sa mga oras na to. Pakiramdam talaga niya. Sukal sa loob nito ang patakaran ng ama niya. Wala lang itong magawa dahil dala ito ng kanyang ama. Iniwan sila ng ama niya. Ngumiti siya sa kanyang ina bago nagsalita. Hindi mo na kailangan mag-alala, Mami. Magiging maayos lang ako. Hindi ko pwedeng suwayin si Dad. Mas mahihirapan ka kung susuway ako at magre-rebelde. Paliwanag niya rito. Hindi mo kailangang mag-guilty, Mami. Napabuntong hininga naman ito. Pasensya na. Wala din ako magawa. Pakiramdam ko, bangungot ang maging isang Santillana. Mami, don't worry. Gagampanan ko ang pagiging asawa ko sa taong mapapangasawa ko. Tapos, bibigyan ko kayo ng apo. Hindi ito ang nasa puso ni Ilona. Ngunit mas nakakagaan ito sa kalooban ng kanyang ina.
Kapag ikinasal ka na, sa bahay ka na lang. Paano na ang pagiging chef mo? Bata ka pa lang. Pinangarap mo na ang profession mo, iha. E di, gagamitin ko po sa asawa ko. Mami, tama na ang pag-aalala. Pakiusap niya na agad naman itong sinunod. Sixto, daraan ka ba sa party mamaya? Inaasahan ka ni Elaine. Tumigil si Sixto sa pinapaikot niyang ballpen sa kanyang daliri at sinulyapan si Marco. Nandito ka para kumbinsihin ako? Pinadala ka ba niya? Tanong niya sa kaibigan. Mas masaya naman kasi talaga pag nandun ka. Sige na, asahan ka namin, okay? Subukan ko, pero hindi ako mangangako. Sagot na lamang niya bago nag-focus sa ginagawa niya. Birthday kasi ni Elaine. Si Elaine ay high school friend nila ng kanyang mga barkada. Halos kaibigan na rin talaga niya ito at parang kapatid na. Ngunit hindi naman lingid sa kaalaman niya na may nararamdaman ito para sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit iniiwasan niya ang dalaga. Ayaw kasi niyang saktan si Elaine kaya umiiwas na lamang siya rito. Bandang 8:00 nang mag-out na siya sa trabaho. Nakita niya ang personal message ni Elaine at nakikiusap na kahit sumaglit lang sa birthday party na hinanda niya para sa kanilang magkakaibigan. Sa isang club daw ito ginanap at inaasahan siya ng mga ito. Napabuntong hininga siya bago nagdesisyon na pagbigyan ito sa huling pagkakataon. Wala naman sigurong masama kung sasaglit siya, diba? Samantalang si Ilona naman, last day na sa pinapasukan niyang 5-star restaurant. Ito na ang araw na hinihintay niya, ang pagpapaalam sa trabahong pinangarap. Para sa pag-alis mo, naghanda kami ng farewell party para sa iyo, Ilona. Sana naman this time sumama ka na. Hindi ka na kasi namin makakasama eh. Malungkot na wika ni Chichi. Oo na, sige na. This time sasama na ako sa inyo. Sagot niya na ikinatuwa ng mga ito. Hindi naman na mauulit to kaya pagbibigyan na niya ang mga ito dahil nag-e-effort pa sila para lang sa kanya. Sabay-sabay silang nagtungo sa club. Hindi nga siya sanay sa ingay at amoy ng alak dahil ngayon lang naman siya nakatapak sa ganitong klaseng lugar. Binigyan siya ng inumin ng mga ito na hindi naman niya tinanggihan dahil sinabi ng mga ito na hindi naman mapait ang alak na in-order para sa kanya. Ngunit dahil sa lungkot at sama ng loob na kinikimkim niya, hindi niya namalayang na parami na pala ang inom niya. Sa hilo niya, nagpaalam na muna siyang magbabanyo. Ngunit hindi pala sa banyo ang kanyang napasukan. Excuse me, but who are you? Mula ito sa baritonong boses ng isang estranghero. Napakunot ang noo ni Sixto. Hindi kasi siya sigurado kung ito ba ang babaeng pinakuha niya sa kaibigan niyang si Marco. Bored na kasi siyang makipagplastikan kay Elaine na interesado siya sa party nito. Kaya naman kumuha siya ng isang VIP room at nagbilin kay Marco na magpaakyat ng babaeng magbibigay alo sa kanya upang lumipas ang kanyang boredom. Ngunit imbis na sumagot ang babae, dumiretso lang ito ng pasok. Mas ayos na to, dito na lang ako. Malambot ang kama at naputol ito sa sinasabi nang magsalita na si Sixto. Bakit lasing ang pinadala nila? Dapat ba ako lang mapagod tonight? Buwisit na Marco na yun. Bulong pa niya bago hinarap ang babae. Hindi ka naman siguro lasing na lasing no? Ayokong sukahan mo ko. Hindi ako lasing. Matino pa ako. Sagot nito habang nakatingin sa kanya. Sandali, sino? Hindi niya na ito pinatapos dahil agad niya itong kinandong sa mga hita niya at sinimulang halikan. Nagulat ito't hindi sumasabay sa kanya, ngunit pinagpatuloy lang niya. Dahil kahit na wasted ang babae, napakaganda ng pangangatawan nito. Sayang naman ang binayad ni Marco kung hindi niya susulitin. Stop talking. Bulong pa niya nang mahiwalay ang labi niya sa labi nito. Kapwa sila hingal. Napakalambot ng labi mo. Sambit niya pa rito. At kung kumilos pa ito ay para bang inosente o hindi pa nakakasama ng iba. Naiinis siya ngunit hinayaan na lamang niya dahil sa nakainom nga ito ng alak. Nahirapan lang siyang pag-isahin ang kanilang mga katawan. Nagulat siya dahil basal pala ito. Berhen ng babaeng nakasiping niya. Pero paano iyon nangyari? Mariin siyang napapikit bago itinuloy ang ginagawa niya. Nandito na siya. Gusto rin naman ito ng babae. Well, ano man ang dahilan nito wala siyang pakialam.
Padaragdagan na lamang niya kay Marco ang bayad sa babae upang hindi ito agrabyado dahil siya ang unang nakakuha dito. Matapos ang pakikipag-isa, minasdan niya ang maamong mukha ng dalaga. Napakahimbing ng tulog at halos makatulog na nga kanina habang ginagawa nila ang bagay na yun. Naparami talaga ang inom nito pero satisfied naman siya. Masakit ang ulo ni Ilona. Napahawak siya sa kanyang ulo bago iminulat ang kanyang mga mata. Ngunit kamuntik na siyang napasigaw nang makitang may katabi siyang lalaki at nadagdagan pa ang kaba at takot niya nang makitang wala siyang sagabal ni kahit isa. Anong katangahan ang ginawa mo, Ilona? Naiiyak na tanong niya sa sarili habang maingat na dinadampot ang kanyang mga gamit. Hindi iniinda ni Ilona ang sakit ng katawan niya, lalo na ang paribadong parte niya sa ibabang bahagi. Madahan siyang nagsuot ng mga saplot na nawala sa kanya bago dinampot ang bag niya. Sobrang daming missed calls ng kanyang ina na mas nakapagpakabog sa kanyang dibdib. Dinadaga ang kanyang dibdib sa takot kung paano niya ipaliliwanag sa magulang niya na nakagawa siya ng malaking kasalanan. Isa siyang Santillana. Hindi dapat niya ginawa ang bagay na ito. Hindi dapat siya nagpadala sa emosyon niya dahilan ng malaking pagkakamaling to. Sinulya pa ni Ilona ang lalaking nakakuha sa kanya. Mahimbing ang tulog nito. Walang pasabi siyang tumakbo palapas ng VIP room. Nasa club pa rin pala siya. Tinakpan niya ang mukha niya bago dali-daling lumabas sa club na wala na halos tao dahil mag-uumaga na. Sumakay siya sa kanyang kotse at mabilis itong pinaharurot. Nasaan na ba ang anak mo? Kagabi pa hindi umuwi si Ilona. Baka naman may nangyari ng masama. Bakit ba hindi ka kumalma at hayaan mong umuwi ang anak mo? Paminsan-minsan, hindi masamang bigyan natin ng kasiyahan at kalayaan si Ilona. Pinaalam niya sa akin na may farewell party ang mga coworkers niya. Dinatna ni Ilona na ganito ang usapan ng kanyang magulang. Gusto niyang maiyak habang mabigat ang hakbang na palapit sa mga ito. Paano niya sasabihin na nauna na siyang makipag-honeymoon sa ibang lalaki bago pa man din siya ikasal? Hindi ito matatanggap ng mahigpit niyang ama. Oh, hay na pala ang anak mo. Napahigop ng kape ang ama niya sa inis. Kami ba'y pinag-aalala mo? Sana man lang tumawag ka o nag-text na hindi ka makakauwi. Huwag mo kong subukan dahil kilala mo kong magalit. Napatango na lamang si Ilona dahil halos walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Ano bang sasabihin niya na naging pariwara siya kagabi at nagpatusok sa kung sino lang? Niyakap naman siya ng kanyang ina. Kamusta ang party mo? Naging maayos ba? Mami, utal niyang sambit. Maayos naman po. Maayos na maayos. Dagdag niya bago napabuntong hininga. Dalian mo at magbihis ka na, iha. Darating dito ang pamilya na mapapangasawa mo. Maging ang soon-to-be husband mo ay pupunta. He's excited to meet you, anak. Honey, ayusan mo ang anak mo dahil nais kong magmukha siyang prinsesa sa paningin ng magiging balain natin. Hindi ba pwedeng ipagpaliban na muna? Sa tingin ko kasi hindi maganda ang pakiramdam ng anak mo. Pakiusap ng kanyang ina. No, mahiya ka naman na ipapakancel ang mahalagang pagpapakilala ni Ilona at ng magiging manugang natin dahil lang sa simpleng kaartihan. Honey, ayoko magtalo pa tayo. So please lang, sumunod na lang sa pakiusap ko. Pakiusap? Tumawa ang kanyang ina. Hindi ka naman marunong makiusap. Never kang nakiusap dahil pagmamando lang naman ang alam mo. Galit na sagot ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Ilona. Mami, tama na po. Ayos lang po ako. Hindi naman po masama ang pakiramdam ko. Palusot niya upang hindi na ito makipagtalo sa kanyang ama. Hindi na kumibo ang kanyang ina. Ngayon, mas lalo siyang natatakot na ipagtapat ang totoo sa kanyang ama. May nais ka bang sabihin? Tulala ka kanina pa, Ilona. Nararamdaman ko dahil ina mo ko. Dinala kita ng 9 na buwan sa sinapupunan ko. Kaya wag mong tangkain na magsinungaling sa akin. Dito na napaluha si Ilona. Mami, nagalaw ako ng estrangherong lalaki. Dito na napaluha ang ina niya bago siya niyakap ng mahigpit. What? Bakit? Paano yun nangyari? Anak, magsabi ka ng totoo sa akin. Pinagsamantalahan ka ba ng lalaking tinutukoy mo? Agad siyang umiling. Hindi, Mami. It's my fault.
Pumasok ako sa isang VIP room na lasing. And then sa palagay ko, napagkamalan niya ako. Mami, itatakwil ako ni Daddy kapag nalaman niya. Isang malaking kahihiyan ito sa pamilya ng mapapangasawa ko. At lalo na sa magiging asawa ko, Mami. Mami, I'm sorry. Sa tingin ko, ako ang magdadala ng kahihiyan at kamalasan sa pamilyang to. Hindi dapat ako naging Santillana. Cause I didn't deserve the title that you're giving me. Si Kuya lang ang mabuti ninyong anak. Habang ako, ito nakagawa ng isang malaking... Hindi na siya pinagpatuloy ng ina niya na magsalita pa upang ibaba ang kanyang sarili. Nasasaktan ito, mas doble ang sakit na nararamdaman nito kumpara sa kanya. Hindi ako makakapayag na mangyari ang sinasabi mo. Don't worry anak, palihim kong pakikiusapan ng magiging asawa mo na sana ay hindi maging big deal kung berhen ka ba o hindi. Palihim kong gagawin ng paraan to, mahal ko. Walang makakaalam. Naiintindihan mo ba? Hindi ito malalaman ng pamilya niya at lalong-lalo na ng ama mo. Kilala ko ang mapapangasawa mo. Natitiyak kong magiging mabuti siyang asawa sa'yo. Paliwanag ng kanyang ina. Mami, madadawit ka lang. Kapag po nalaman ni Daddy, baka ikaw din ay makatikim ng galit niya. Ayokong madamay ka sa ginawa ko, Mami. Dapat ako lang ang managot. Kahit ano pong mangyari, Mami, itanggi mo na inilihim mo to. Dahil kapag may magandang pagkakataon na po ako, aamin po ako mismo kay Daddy. Tatanggapin ko po ang magiging kaparusahan. Lumuluhang sagot niya bago tinuyo ang luha ng kanyang ina. Noon pa man anak, hindi na ako bilib sa patakaran ng ama mo. Maski ako, nasasakal na at halos hindi maramdaman na pamilya pa tayo. Nakakalungkot man, totoo naman ang sinasabi ng kanyang ina. Natapos ang masinsinan nilang pag-uusap, kinampante ng ina niya ang kanyang kalooban at sinabing ito na ang bahala sa lahat basta maging confident lang siya sa kanyang sarili. Ito lang ang bili ng ina niya at anuman ang maging desisyon niya, so suportahan nito. Ngunit para kay Ilona, ang isang pagkakamali ay hindi niya nanais pang dagdagan ng isa pang kamalian, kaya't kung gusto niyang maayos ang ginawa niya, magiging focus na siya sa mga bili ng kanyang ama. Dumating ang hinihintay nila. Lihim na iniinda ni Ilona ang masakit niyang parte habang kaharap ang magiging biyanan niya. Napasulyap siya sa lalaking matangkad at naka-formal attire. Ngumiti ito sa kanya na magtama ang kanilang mata. Magandang gabi. Nice to meet you, Ilona. Bati pa nito bago hinagkan ng kamay niya. Hindi man komportable, wala siyang magawa. Ngumiti na lamang din siya bago bumati. Magandang gabi din. Nagagalak akong makilala ang nag-iisa ninyong anak na babae. Talagang ang napakaganda niya at elegante. Natitiyak kong mabuti ang pagpapalaki ninyo sa kanya. Ang ina ng fiancé niya ang nagsalita. Halatang istrikta ito sa mga tingin pa lamang. Hindi pa nga pala ako nakakapagpakilala, Mami. Sabat ng fiancé niya bago muling bumaling sa kanya. Steven, but if you want, you can call me whatever you want, my lady. Mas maganda siguro ang maging formal na lang muna, Steven. Makakaasa ka rin na gagampanan ko ang tungkulin ko bilang iyong may bahay. Hindi ko bibigyan ng disappointment ang aking magulang. Sagot naman niya. Nakakatuwa naman pala. Parang may inis pa sa tono nito. Mabuting babae pala talaga ang anak ninyo, Mr. Santillana. Malaman ang salita nito. Ingat lang din, Steven. Dahil kahit nakaayos na ang wedding, maaari akong magkansila oras na mabastos o may mang maliit sa kagalang-galang kong anak. Ito ang banta ng kanyang ama. Iingatan ko na parang diamante ang anak ninyo, sir. Masaya akong pakasalan siya at makakasigurado kayo na maibibigay ko ang anumang naisin niya. She's the heirs, huwag mo sanang kalimutan. Malamig na wika pa ng kanyang ama na nakapagbigay naman ng kaba kay Ilona. Ilang araw ang lumipas, nalaman niyang inaayos na pala ang kasal nila at talagang minamadali na ito sa lalong madaling panahon. Habang ang ina niya, sinabi na sa kanyang wala na siyang dapat problemahin dahil napaintindi na nito kay Steven na hindi dapat mag-base sa virginity ang respeto ni Steven sa kanya. Nakatanggap si Ilona ng tawag mula sa binata. Nais siya nitong makasama this weekend para makapag-banding naman daw sila.
Hindi daw kasi maganda kung basta na lang silang ikakasal nang hindi man lang sinusubukang makilala ang isa't isa. Simpleng dress lamang ang sinuot ni Ilona upang hindi naman magmukhang bongga ang datingan niya. Hindi kasi siya ang tipo ng tao na kailangang magsuot ng mamahalin upang malaman na galing siya sa napakayamang pamilya. "Ma'am, ipagmaneho ko na po kayo." Alok ng driver nila na si Manong Carding. "Manong, hindi na po ako na lamang." Hindi na siya natuloy nang biglang dumating ang kotse ni Steven. Bumaba ito at agad na lumapit sa kanya. "Sakay na." Utos nito. Makahulugan ng ngiti ni Steven. "Hindi siya ang kasama mo kundi ako dahil ako ang makakasama mo sa date." Sambit pa nito. "Sige, pasensya na ha. Hindi ko naman alam na susunduin mo pala ako." Wika na lamang niya bago sumulyap kay Manong Carding. "Manong, magpahinga ka na lang muna." "Ingat po, ma'am." Tumango siya bago malalim na bumuntong hininga. Nakarating sila sa restaurant na napili ni Steven. "Order what you want. Masarap ang pagkain dito at expensive. Bagay na bagay sa mga gaya natin." Sa salita pa lang ni Steven, naiilang na siya rito. "So wala mo naman sigurong kinausap ako ng ina mo." Kakaiba ang tono nito na hindi niya nagustuhan. "Steven, may gusto ka bang iparating sa akin?" Dumating ang steak nila ng ganun kabilis na agad naman itong hinawakan gamit ang knife. Nginuya nito ang steak bago sumagot. "Hindi naman ako pinanganak kahapon para hindi matunugan na rebelde ka. Kahihiyan sa pamilya ninyo na malaman kapag ang isang Santillana ay may history ng kalan." Hindi niya ito pinatapos. "Tandaan mong Santillana ako, Steven. Careful with your words, 'cause I'm not gonna let this slide." "Don't worry. Sanay na ako sa ganito. Besides, hindi naman ikaw ang priority ko, kundi ang business. Dahil parehas naman na magbe-benefit sa mga negosyo natin sa kasunduang to." Napairap na lamang si Ilona. Nag-umpisa na si Ilona na makaramdam ng inis kay Steven. Palibhasa'y wala siyang alam na maibubutas dito, kaya kung makapagsalita ito ay wagas. Kulang na lang, husgahan ito ang buo niyang pagkatao at sabihin ito harap-harapan na siya ay malandi. Pinapaligoy-ligoy pa kasi nito, kuha naman niya ang pinupunto ni Steven. "Don't worry about that. Sa ganda mo, hindi ko palalampasin na hindi ka matikman. Asawa pa rin kita, so magiging isang masaya at buo ang pamilya na mabubuo natin." "From now on, sa akin ka na lang talaga, Ilona. I don't share what's mine." Hindi ito pakiusap, banta to, Ilona. "Once na sumuway ka sa mga nais ko, hindi ako magdadalawang isip na sabihin ito sa ama mo at ipahiya ang tinataglay ninyong apelyido na binahiran mo. Sayang, I'm not your first. Sino ba kasi ang lalaking pinagalayan mo?" Nakakainsultong tanong pa nito. "BF mo ba na tinatago mo sa ama mo o dala lang ng pagiging makati mo?" Tumayo siya at sinabuyan ng tubig si Steven. "I told you, mag-ingat ka sa mga salita mo. Napakatalas ng dila mo, Steven. Bastos kang lalaki ka. Naka-formal attire ka pa man din at kagalang-galang kung humarap sa magulang ko." "How dare you to say that to me?" Pagak itong tumawa habang pinupunasan ng mukha nito. "Ikaw ang unang hindi rumispeto sa akin. Sa tingin mo matutuwa ako na malamang hindi ka nabuo? Kagalang-galang ka ding humarap na animoy prinsesa, pero sa loob, nalawayan na pala ng iba." "Hindi ako perpekto, Steven. May mali akong magagawa dahil tao lang ako. Ikaw ba? Perpekto ka ba? Ikaw ba? Hindi ka pa ba nalalawayan ng iba? Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan kung ikaw nga din hindi ka naman na virgin. Hindi porkit lalaki ka ay ayos na yun. Sobrang nandidiri ako sa'yo. Parehas lang tayo, Steven. Hindi mo ko kayang respetuhin. Fine, magbastusan tayo at insultuhin araw-araw ang isa't isa. Isusumbong mo ko sa tatay ko? Do it. Tingin mo natatakot ako kapag tinakwil niya ako? Gawin mo, Steven. Walang pumipigil sa'yo. Don't listen to my mom dahil hindi ko siya inutusan na kausapin ka. That's her decision. Matapang ka rin, no? Tao kasi akong kausap, Ilona. Once na mag-agree na ako, paninindigan ko. Gets mo? Inirapan niya lang ito. Don't eat unhealthy foods. Ayokong may matabang asawa. Be sexy. Gusto ko, angat ka sa lahat, naiintindihan mo?
Sa mundo ko, kompetisyon ng lahat, Iluna. At iyang attire mo? Sinuri ito ni Steven. Hindi ko bet. Next time, we're not going out kung ganyan lang din naman ang style mo. Sundin mo lang ako at magiging kasundo mo ko. Nilayo ni Steven ang ibang na-order niya. Salad lang ang pinakain nito sa kanya. At kahit natatakam siya sa steak, wala siyang magawa kundi tiisin ang kanyang gutom. Mom, nagla-lunch na ako. Don't worry about me. I'll send you later, Mommy. Stop bothering me. May mahalaga pa akong meeting kaya binibilisan ko lang. Mariing napapikit si Sixto dahil inaaway pa siya ng kanyang ina. Ayaw nitong maniwala na kumakain na siya. Palagi kasi siyang nagsisinungaling dito noon. Binabana niya ang tawag bago nag-focus sa kinakain. Malasa talaga ang steak sa restaurant na ito. Palagi siyang nagla-lunch dito dahil makatarungan ng lasa nito at presyo. Napagawi sa ibang kumakain ang paningin niya hanggang sa may nahagip ang mata niya. Familiar na babae na parang nakita niya na kailan lang. Hindi nga siya nagkamali dahil ang babaeng nakakuha ng atensyon niya sa mga oras na to ay ang babaeng nakuha niya sa VIP room sa club kung saan nagpa-party si Eileen. Nawala na lang ito bigla paggising niya ng umaga. Isang araw pa bago niya nalaman na hindi pala ito bayaran, kundi aksidente lang talaga na napunta sa room niya dahil sa kalasingan nito. Pinahanap niya ito kay Marco upang makausap ng personal patungkol sa nangyari. Ngunit mahirap itong makita kaya tumigil na siya. Tapos ngayon, bigla na lang magkukross ang landas nila. Natawa siya bago tinigil ang kanyang pagkain. Tumayo siya upang lumapit sa dalaga para ito ay makausap. I'm looking for you. Wika niya habang sa dalaga lang ang atensyon. Parang hangin ng lalaking kasama nito. Date ba ito ng dalaga? Bakit parang hindi mahalaga dito ang virginity nito? Nanlaki ang mata nito nang siya ay makilala. Hindi agad ito nakapagsalita habang ang kasama niya ay napakunot ang noo. I just want to talk to your girlfriend for some matters. Don't worry, ibabalik kong buo dahil wala akong intensyon sa kanya. May nais lang akong ipaliwanag. Paalam niya sa lalaki. She's not my girlfriend. Cause she's my fiancé. Sino ka ba? Paano mo nakilala ang fiancé ko? Maangas na tanong nito. None of your business. Private conversation ang gusto ko. Don't question me. Hindi ka imbestigador. Pero sa akin siya. Tinitigan nito ang dalaga dahilan para mapaupo ito at hindi siya pagbigyan na kausapin. Napaka-cheap naman pala ng ibang taong kumakain dito. Ang akala ko, edukado't edukada ang mga taong tumatapak dito. Nakaka-disappoint. I'm not talking to you. Humarap siya sa dalaga. Here's my calling card. Call me when you're free. We need to talk. Iniwan niya ang kanyang card sa table bago umalis na. Hindi niya na binalikan ang kanyang pagkain. Nawalan siya ng gana sa kayabangan ng lalaking kasama ng dalaga. Sa kotse ay ilang minuto siyang nakatambay. Balak na sana niyang umalis nang makita niya na mukhang nagtatalo ang dalawa habang palabas ng restaurant. Nasaksihan din niyang pinunit ng mayabang na lalaki ang calling card na ibinigay niya. Napabuntong hininga siya bago iwinaksi sa isipan niya ang pagnanasa niyang makisali. Hindi na siguro dapat siya nagpakita sa dalaga kung may boyfriend naman na pala ito. Dapat pinanatili na lang niyang distansya niya at kinalimutan ang nangyaring yun kahit pa nalaman niyang aksidente niya itong napagkamala na bayaran. Hindi na dapat dinadala ng konsensya niya iyon dahil unang-una ito ang pumasok sa VIP room. Kita niyang hinila ng mayabang na lalaki ng marahasang dalaga pasakay sa kotse. Napabuntong hininga siya bago hinugot ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang kaibigan niyang si Marco dahil may favor siyang ipapagawa rito. Sino ba ang lalaking yun ha? Ito ang inis na tanong ni Steven nang makasakay sila sa kotse. Galit ito nang hinila siya papasok. Animoy silos na silos kong umasal, wala naman siyang pakialam kahit magiging asawa niya na ito. I don't know him. Siguro na-meet ko somewhere. Bakit ba? Sinulyapan niya ito at ngumiti. Mahalaga pa ba sa'yo kung may iba akong kilala na hindi mo naman na dapat na inaalam pa? Nagsinungaling si Iluna dahil ang lalaking lumapit sa kanya kanina ay kilalang kilala niya.
Hindi niya ito maaaring malimutan dahil ito ang lalaking nakauna sa kanya sa VIP room ng club na napasukan niya dahil sa kanyang kalasingan. Sobrang liit naman pala ng mundo para sa kanilang dalawa. Inaasahan kasi niyang hindi na sila magkikita. Hiniling niya na wag na silang magkita dahil magiging malaking usapin lamang. I care because you're my fiancé. Ibiniling ka sa akin ng ama mo, habang ang ina mo naman, nakiusap na alagaan at tanggapin kita ng buong puso. Nakakatawa no? Ikaw pa itong malakas ang loob na i-disrespect ako. Ikaw na malandi ka. Feeling mo talaga magiging mabait ako? Umayos ka. Masama ang titig ni Steven sa kanya. Kapag hindi ako nakapagtimpi, sasabog ang bahong nais ninyong itago sa ama mo. Dapat kang makisama ng maayos at pagsilbihan ng magiging asawa mo. Dahil ako lang ang makakatulong sa'yo para manatili ang pagiging santilyana mo at ang pagiging hairs mo, Iluna. Napangisip pa ito bago nag-focus sa pagmamaneho. Umuwi ka na nga, nakaka-bad trip ka lang kasama. Sinira mo yung araw ko. Pang-insultong sabi pa nito bago napapalatak. Umirap lang siya at hindi na kumibo pa. Inuwi siya ni Steven na para bang walang pang-iinsultong naganap. Tila ba anghel ang binata sa kanyang magulang. Wala itong pinakikitang masama sa harapan ng kanyang mga magulang habang sa kanya nagiging si Satanas ito. Nakakatawa ang asal nito pagkaharap niya. Malamang hirap na hirap itong maging mabait sa harapan ng kanyang magulang. Kamusta naman ang date niyo, iho? Ito ang tanong ng kanyang ama. Maayos po, tito. May namit akong friend ni Iluna. Napasulya pa ito sa kanya. Malaman ang tingin nito ngunit nginitian niya lang ito. Nakilala ko siya at sobrang respectful niya. Dagdag pa ni Steven. Eto kasing anak ko, marami talaga itong kaibigan dahil marunong makisama. Proud ako sa anak ko, Steven. And pakiusap lang, alagaan mo siya ha. Hindi pa kayo mag-asawa, Steven. Iwasan din ang kung ano-anong bagay na nais mo sa anak ko while you're still not married. Gusto ko nakasal na kayo upang makuha ninyo ang respeto lalo na ng isa't isa. Pinalaki ko ng mabuti ang anak ko and I know her very much. Don't you dare hurt my daughter, Steven. Ito pa ang banta ng kanyang ama. Walang talab sa kanyang papuri ng kanyang ama at mas lalong hindi ito tumatatak sa puso niya dahil kung mahal talaga siya nito, aalamin nito ang nararamdaman niya. Samantalang si Sixto naman, kinausap ng personal ang kaibigan niya na magaling bilang private investigator. Sino ba kasi ang importanteng tao na pag-aaksayahan mo pa ng oras para lang mapasundan? Natatawa si Max habang nire-review ang CCTV footage na binigay ni Sixto. That was 2 weeks ago from now. I met that woman on a club. Si Marco ang may kasalanan dahil hindi niya sinabing wala pala siyang nakuhang babae para sa akin. And so, akala ko, this woman is that person. Inakala kong bayaran at nagalaw ko. Nalaman kong hindi pala nung ako ang makauna sa kanya. And then, ikwento pa ni Marco na wala siyang nakuhang babae. Gusto ko lang makiusap sa'yo. Please, sundan mo ang babaeng yan. And then, kung makakausap mo, pakisabi na gusto ko siyang makausap to clear some things. Ito ang mahaba niyang paliwanag. May impact na sa'yo ang babaeng to, no? Hindi ka naman ganyan. Sa dami ng nagalaw mong babae, siya lang ang binigyan mo ng pansin. At hindi na ako magtataka. Cause she's gorgeous. Max, don't say stupid. Wala akong ibang dahilan. Gusto ko lang talagang makausap ang babaeng yan. I met her yesterday sa isang restaurant. Stop asking me. Basta gawin mo na lang. Isisend ko na lang sa bank account mo ang kabayaran. Wika pa niya bago umalis na. Kinita lang kasi niya si Max sa bahay nito. Dumiretso na siya sa kanyang mansyon upang magpahinga. Hindi mawala sa isipan niya ang marahas na trato ng kasama nitong lalaki sa dalaga. Iniisip din tuloy niya kung binubugbog ba ito ng lalaki at kung may kinalaman ba ang nangyari sa kanila. Kinabukasan ay abala na naman si Sixto sa meeting. Halos wala na siyang oras para mag-lunch. Bandang 3:00 nang maisipan niyang puntahan ng shop na masarap ang mga bake ng cookies. Minsan lang siya makapunta dito kapag may extra time lang. Naisipan lang naman niya ngayon dahil wala siyang balak kumain ng heavy meal. Balak din kasi niyang dalawin ng kanyang ina at dadalhan niya ito ng paborito nitong cookies. Bumili siya ng marami. Palabas na siya nang natigilan siya sa babaeng nakasalubong niya.
Hindi siya makapaniwalang makikita na naman niya ito. And this time, wala na itong kasama. Wala na ang epal na lalaking kasama nito. Inayos ni Sixto ang ekspresyon niya at inilahad ang kamay sa dalaga. My name is Sixto. We met each other 2 weeks ago. And yesterday nag-meet ulit tayo. Nagdadalawang isip pa ito kung makikipagkamay ba sa kanya. Ngunit sa huli, kinuha din ito ang kamay niya. Pasensya na, hindi kasi ako palatandain, but I do remember you that night. Pwede bang makipag-usap privately sa hindi maririnig ng ibang tao? Cause what I did was so embarrassing. Pag-amin pa niya sa dalaga. Pumayag naman ito. I forgot. Wika pa nito bago bahagyang ngumiti. My name is Ilona Santillana. Pasensya na ha, hindi ako nakatawag dahil nawala yung calling card mo. Nagsinungaling ito. Kita niya kung paano punitin ng lalaki ang binigay niya. But that's okay. Desisyon nitong magsinungaling. Santillana? Napangiti siya. Negosyante pala ang pamilya mo. I know Santillana. And I know your father. For sure, kilala rin niya ako. But that's not important. Sa totoo lang, hinanap kita para makausap. Gusto kong humingi ng paumanhin sa nangyari. I did terrible things. Hindi dapat kita pinatulan that night. Lasing ka at pinagkamalan pa kitang babaeng bayaran. Hindi na maibabalik ng sorry pero gusto kong humingi pa rin ng paumanhin. Kalimutan mo na. I'm getting married soon. Please, just keep it to yourself para na rin sa ikabubuti nating dalawa. Tumango siya bago tumalikod. Natigilan lang siya nang magsalita pa si Ilona. Nice to meet you again, Sixto. I thought wala kang pakialam dahil kasalanan ko naman. But thank you. Gumaan ang pakiramdam ko nung humingi ka ng tawad dahil alam kong may respeto kang tao. Humarap siyang muli sa dalaga. If you need anything, just call me. May inilabas siyang calling card. I'm willing to help kahit ano pa bilang pambawi. Tumango ito kaya naman lumakad na siya pabalik sa kanyang kotse. 1 linggo pa ang lumipas. Wala sa sarili masyado si Ilona dahil palapit ng palapit ang kasal nila ni Steven. Mas nagiging hawak na siya nito sa leeg. Ramdam na ramdam niya ngayon pa lamang. 1 linggo na rin siyang nakikipagplastikan sa pamilya nito na para bang iba na rin ang tingin sa kanya. Malamang may alam na dahil sinabi ng buwisit na si Steven. Habang ang calling card ni Sixto, nakatago pa rin sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Basta itinatago niya lang kahit na wala naman itong maitutulong sa kanya. At ayaw na rin naman niya itong madamay. Wala itong alam sa problemang dinadala niya. Naka one night stand lang naman niya ito. And she needs to move on and accept her fate. This is her dad's decision. At dahil nais pa rin niyang gampanan ng pagiging mabuti at masunuring anak, ay ayos lang sa kanya na diktahan ng kanyang ama ang kanyang future. Anak, nasa baba si Steven. May sukat daw kayo ng sandals na isusuot mo sa wedding. Sige na, bumaba ka na. Natigil si Ilona sa malalim na pag-iisip at agad na napatayo sa prenting pagkakaupo sa kanyang kama. Sige po, sunod na po ako, Mami. Pakisabi inaayos ko lang ang dress ko. Pakisuyo niya bago humarap sa salamin. Malungkot ang kanyang mata, hindi maikakailayon. Wala na rin kasi siyang maayos na tulog. Impyerno na ang buhay niya kapag nakasama niya si Steven sa iisang bubong. Napabuntong hininga siya bago lumabas. Dinatnan niya si Steven na prenting nakaupo. Napangiti ito nang makita ang kanyang outfit. Social kasi masyado ang dating niya ngayon. Backless ang dress niya, kaya kita ang pagiging mas sexy niya. Sa tingin ni Steven, para bang hinahali siya nito. Steven, ingat sa pagmamaneho. Bilin pa ng ina niya bago yumakap sa kanya at bumulong. Tell me about your day later pag nakauwi ka na ha. Ayoko nagsisinungaling ka. So be honest anak. Hopefully, mag-enjoy ka at matutuhan mo ng mahalin si Steven. He's a nice guy. Maayos ko siyang nakausap at walang problema sa kanya. Ano man ang mga naging kamalian mo. Wika pa ng kanyang ina. Gusto niyang matawa dahil napaniwala na pala nito ang kanyang mami. Ngunit hindi na lamang siya nagpahalata sa ina niya at tumango na lamang. Sumakay na siya sa kotse ni Steven. May napili na akong brand para sa sandals mo. Sabi ko naman sa'yo, ayoko ng simple lang diba? Ayoko mapahiya sa mga kaibigan ko.
at sa mga businessman na dadalo sa kasal natin. Nga pala, sumulyap ito sa kanya bago bumaling ulit sa daan. You look good today. Sobrang ganda mo. Compliment ba yan? Iniisip ko kasi kung magpapasalamat ako o magsasorry sa'yo. Kumunot ang noo ni Steven. Magsasorry? Takang tanong pa nito. Oo, kasi hindi mo naman makukuha yung puso ko kahit anong gawin mo. Maaring ang katawan ko, oo. Pero I will never be yours, Steven. There's a part of me na hindi mo makukuha. Believe me or not, hindi talaga, Steven. Ginagago mo ba ako? Shut up your mouth, woman. How dare you to say those things to me? Hininto ni Steven ang kotse at malakas siyang sinampal. Malandi ka. Tumatapang ka na. Pasalamat ka. Pinagtatakpan ko yung kalandian mong buwisit ka. Oras na malaman ng ama mo na mas nauna kang magpagalaw sa iba. Paniguradong kahihiyan ito sa inyo. Santilyana ka pa man din. Sapo ni Ilona ang pisngi niya. Galit na galit ka kasi sinabi ko ang totoo. Steven, saktan mo man ako, yun ang katotohanan. Mas gusto ko pang magpagalaw sa iba kesa sa'yo. Bumaba kang babae ka. Bumaba ka. Lumakad ka papunta sa shop. Buwisit kang babae ka. Tuturuan kita ng leksyon. Galit na galit si Steven. Kinaladkad siya pababa sa kotse. May pasa ang pisngi niya dahil sa lakas ng sampal ni Steven. Halata ito dahil maputi siya. Lumingali nga si Steven dahil inaalala nito na baka may makakita. At nang makita niyang wala namang tao, agad siya nitong tinulak dahilan para masubsob siya. Bastos ka sa mapapang asawa mo ha? Sige, pagbibigyan kita. Nahatawa pa ito at dinuraan siya. Oh, lalaban ka? Sige, laban. Tignan ko tigas mo. Oras na hindi ka sumipot. Ano bang ginagawa mo? Natigilan si Steven nang may humawak sa balikat nito. Hindi niya kilala ang lalaki na bigla na lamang sumulpot. Babae lang ba ang kaya mong patulan, boss? Natatawa pa nitong tanong. Lalaki ka. Pumatol ka sa ka-level mo, hindi sa babaeng walang kakayahan. Napapalatak pa ito bago sumulyap sa kanya. Pwede daw bang sumama ka sa akin? Tanong pa nito sa kanya bago siya inalalayan. Sa kotse ka na muna, Ma'am Ilona. Pinasok siya nito sa kotse. Sa kotse na siya napahagulgol ng iyak dahil sa inabot niya kay Steven. Sobrang bayolente nito. Nandito ako sa harapan niya ngayon. Si Ma'am Ilona sinakay ko sa kotse ko. Anong balak mong gawin ko dito sa gagong to? Ito ang tanong ni Max habang katawagan siya. Nasa meeting siya at magsisimula pa lang sana nang makakuha siya ng update mula kay Max na binubugbog si Ilona sa mga oras na to. Pinasubaybayan pa rin kasi niya ito kay Max at hindi naman iyon naputol. Tell him kung anong kaya kong gawin sa pamilya niya. Natawa si Max. Sigurado ka? Ibang klase tama mo sa babaeng yun. Itapat mo sa kanya ang cellphone. Gusto kong ako mismo pala ang magsabi. Walang emosyong wika niya na ginawa naman ni Max. Sino ka ba? Sigaw nito habang dumadaing sa sakit. Sino ka bang surot ka na nagkukunwaring leon? Surot? Sino? Ako ba kamo? Naupo si Sixto sa swivel chair bago ipinatong ang paa sa mesa. Are you familiar with Murata? Kung hindi, siguro naman. Alam mo ang Muratas Airlines. Hindi ito nakakibo. Daddy kong nagsimula nun, but now ako nang nag-handle. But don't worry, Steven. Kahit naman surot ka, hindi kita tatapakan. And to be fair, I'll give you a chance. Sa ngayon, I let this slide. Ito lamang ang sinabi niya bago pinatay na ang tawag. Mariing napapikit si Sixto habang hinihintay si Ilona na makarating sa kanyang bahay. Nauna na siya dito upang hindi naman mahalata na galing pa siyang company at nagmamadaling umuwi. Ano bang tumatakbo sa isipan niya at ginagawa niya to? Ano bang mapapala niya? Oo, guilty siya sa nagawa niya. Pero masyado na siyang nangihimasok to the point na pati katayuan niya sa buhay nasasabi na niya. Pribadong tao si Sixto. Bihira lang ang totoong nakakakilala sa kanya. Madalas, simple lang ang pakilala niya sa mga taong hindi naman niya madalas nakakasalamuha. Bumukas ang pinto, dahilan para matigilan siya sa malalim niyang iniisip. Iniluwa ng pinto si Ilona na may mga galos.
Kitang-kita rin ang pasa nito sa muka dahil sa ginawang pananampal ni Steven. Nakuyom ni Sixto ang kanyang kamao at napaiwas ng tingin. Kumukulo lang kasi ang dugo niya. Hindi niya maatim na tignan ng dalaga sa kalagayan nito sa mga oras na to. Pinasusundan mo ba ako? Ito ang bungad na tanong ni Ilona nang makalapit ito sa kanya. Ramdam niya ang titig nito, ngunit patuloy niya itong hindi tinatapunan ng tingin. Paano mo naman nasabi na pinapasundan kita? Imbis na umamin ay nagtanong din siya. Itong tao mo, hindi ko lang isang beses na nakita. Nakita ko na siya pero hindi ko pinansin. Inisip kong baka coincidence lang, pero 2 beses ko na siyang nahuhuli. Tapos susulpot siyang bigla habang binubugbog ako ng gagong Steven na yon. That's unbelievable. That's not coincidence, Sixto. Seryoso niyang paliwanag. Napasulyap siya kay Max na guilty sa sinasabi ni Ilona. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Ginawa ko lang yun upang masigurong maayos ka lang. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako sa nagawa ko, diba? Ganito akong bumawi, Ilona. Now tell me, what do you want me to do? Pababayaan mo na lang bang makaligtas ang gagong yun sa ginawa niya sa'yo? It's better if your parents know about these actions. Magiging mas better kung titigilan mong pakikisali sa buhay ko. Hindi mo kilala ang daddy ko. Oras na magsumbong ang hayop na iyon, pati ikaw ay madadamay. At sa tingin mo, makakaya ng konsensya ko na may madamay pang iba sa impyernong buhay ko? Tumaas ang kanyang boses. Nakita rin ni Sixto ang luha nitong umaagos. Lecheng buhay to. Oras na magsumbong si Steven ngayon, lalong magugulo. He can make the tables turned. Sixto, hindi mo siya kilala at ang kanyang pamilya. Lason na lason na ang utak ni Daddy at kahit anak niya ako, pwede niya akong itakwil. Nawawala ng saysay ang pagiging santilyana ko. Gets na niya. Natatakot itong mangyari yun. So, natatakot kang mawala ng silbi ang dinadala mong apelyido kahit pa hindi makatarungan ng trato niya sa'yo? Bahagya siyang natawa. Ibang klase ang pagtitiis mo, Ilona. Hindi naman yun ang iniisip ko eh. Iniisip ko yung mararamdaman ng mami ko. Mas magiging impyerno ang buhay niya kapag nawala ko. Palagay ko hindi niya kakayanin at baka sa lungkot pa siya mamatay. Iyon ang iniisip ko, Sixto. Hindi ang lecheng buhay na meron ako. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Sisiguraduhin ko na hindi ito malalaman ng ama mo. Walang emosyong wika niya bago inabutan ng panyo si Ilona. Stop crying. Sayang lang ang luha mo sa gagong yun. Napakaganda mo para paiyakin lang ng surot na si Steven. Iniwan na muna niya si Ilona kay Max. Binili niyang gamutin muna ni Max ang mga galos nito na natamo nito sa pagkakakaladkad ni Steven. Agad na tinawagan ni Sixto ang sekretarya niya upang gawan siya ng appointment sa mga magulang ni Steven. Gabi na ay wala pa rin si Sixto. Nakatulog na siya ay wala pa rin Sixtong dumarating. Napabuntong hininga siya bago pinuntahan si Max sa labas. Matyaga itong nagbabantay at hinihintay ang amo. Ma'am, gabi na po. Pwede ka pang magpahinga. Oras na, dumating na si Sixto. Agad kitang gigisingin. Wika nito nang siya ay makita. Napangiti siya. May ginawa akong kape. Sa tingin ko, masarap maghintay habang nagkakape. Nilapag niya ang dala niyang kape. Sa tingin mo, anong oras kaya siya uuwi? Sabi niya, siya na ang bahala sa lahat pero bakit sobrang tagal niya? Nakailang tawag na si mami sa akin pero hindi ko masagot dahil sa takot ko na baka alam na nila ang nangyari. Ma'am, kapag sinabi ni Sixto, ginagawa niya. Sa mga oras na to, baka nga ayos na ang lahat eh. Sobrang maimpluwensya siyang tao. Hindi lang halata dahil pribado siyang tao. Sana nga ayos na. Bulong niya bago napabuntong hininga. Kumain na kaya siya? Pwede kaya ako magluto para sa kanya bilang pasasalamat sa ginawa niya? Baka nga matuwa pa yun. Nasa kusina lahat ng kailangan pag magluluto. Kumpleto naman doon, ma'am. Wala siyang cook kaya halos hindi naman nagagamit ang kusina niya. Napakamot pa sa ulo si Max. Hindi rin naman kasi ako palaging nandito. May inaasikaso din ako. Sa totoo lang, hindi naman niya ako tauhan. Si Sixto, kaibigan ko siya. Pinakiusapan lang talaga niya ako. Pag-amin ni Max. Kaya pala parang casual mo lang siya kung kausapin. Sige, susubukan kong magluto para sa dinner. Dagdagan ko na din para dito ka na kumain, pwede ba? Tanong pa niya
na tinanguan naman ito. Naging abala siya sa pagluluto. Hindi na nga niya namalayan na nakauwi na pala si Sixto. Napansin niya na lang ito nang bigla itong pumasok sa kusina. "Nakauwi ka na pala. Masyado ka ng gabi. Hindi na ako nakauwi." Ito ang kanyang bungad. "Pasensya na rin pala ha. Ginalaw ko na yung kusina mo. Baka kasi hindi ka pa nagdi-dinner." Dagdag pa ni Ilona. "Hindi pa nga. Nagutom na ako." "Tamang-tama pala. Pakitawag na si Max para sabay-sabay na tayong kumain." Utos niya na sinunod naman ito. Hindi na muna niya ito tinanong sa nangyari sa pinangako nito dahil nasa hapagkainan sila. Tahimik silang kumakain nang biglang magsalita si Max. "Bakit sobrang sarap ng luto mo? Halos makalimutan ko na ang pangalan ko." "Bolero ka pala, pero salamat at nagustuhan mo. Pwede ka nang umuwi bukas nang hindi nag-aalala. Sa ngayon magpalipas ka na muna ng gabi dito sa bahay. May extrang room dito. Ipapaayos ko kay Max." Wika ni Sixto. "Ayos na, totoo ba? Parang ang hirap paniwalaan ang sinabi nito." Nakatanaw si Sixto sa dalagang si Ilona mula sa veranda ng kanyang silid habang pasakay ito ng kotse. Pinahatid niya na ito kay Max upang hindi na ito mahirapang mag-commute. Sumimsim ng kape si Sixto. Natatandaan pa niya ang reaksyon ng magulang ni Steven kagabi nang makausap niya ang mga ito. Gulat na gulat sila na parang hindi alam kung ano ba ang sasabihin nang malaman nila na siya ang may-ari ng Murata Airlines. Sinuhulan niya ng mga pera ang mga ito, dahilan para mapatahimik ng mag-asawa ang gago nilang anak na si Steven. Napakadali talagang makuha ng mga taong uhaw sa pera. Hindi na kailangang malaman ni Ilona na malaking halaga ang inilabas niya. Ang mahalaga, hindi na ito mag-aalala pa dahil nagawan niya na ng paraan. Kabado si Ilona nang makapasok sa kanilang tahanan. Sinalubong siya ng mga katulong upang batiin. Umiti lamang siya sa mga ito bago sana dediretso na sa silid niya nang biglang sumulpot ang kanyang ama. Halos hindi alam ni Ilona ang sasabihin niya nang titigan siya nito. "Bakit ngayon ka lang? Pinag-alala mo na naman ng mami mo buong gabi. Sinabi ng magulang ni Steven na sa kanila ka nagpalipas ng gabi. Totoo ba? O pinagtatakpan ka lang nila?" Gulat na napaawang ang labi niya, ngunit agad din namang nakarecover. "Daddy, sa kanila nga po ako nagpalipas. Ginabi po kasi kaya hindi na po nila ako pinauwi." Sakay niya sa sinabi ng kanyang ama. "Bakit hindi ka sumasagot kagabi? Sana sa susunod, kahit kasama mo pa si Steven, palagi kang sasagot when we're calling you. Hindi nakatulog ang mami mo. Go to her at apologize." Utos ng kanyang ama. "Nga pala, bakit may pasaka?" Nanigas ang katawan niya nang mapansin nito yun. "Dad, nauntog po kasi ito. Kagagawan ko rin po. Malayo po ito sa bituka, Daddy." Tinitigan muna siya nito na tila ba sinusuri bago ito tumango. "Sa susunod mag-iingat, Ilona. Iwasan ang pagiging galawgaw o pagiging lampa. Isa kang Santillana. Dapat maging kaaya-aya ka." "Sorry Dad, yes po. Hindi na po mauulit." "Sige na, kausapin mo na ang mami mo." Utos nito na agad niyang sinunod. Pinuntahan niya ang kanyang ina sa silid nito. Napabangon ito nang makita siyang pumasok. Punong-puno ng pag-aalala ang mata ng kanyang mami na nakapagpabigat sa kanyang pakiramdam. "Saan ka ba galing na bata ka? Kagabi pa ako nababaliw dahil hindi ka sumasagot sa tawag. Sobrang pinag-alala mo ko, Ilona. Sobra-sobra ang takot ko." "Sorry, Mami." Nanggigilid ang luha ni Ilona. "Hindi na po mauulit. Hindi na kita bibigyan ng alalahanin, Mami." Maayos silang nag-usap ng kanyang ina. Pinatulog niya ito upang makabawi ng lakas bago siya dumiretso sa silid niya. Pabagsak siyang nahiga sa kanyang kama. Hindi siya makapaniwalang walang nangyari sa mga inaasahan niya. Naisipan niyang tawagan si Sixto upang pasalamatan. Hindi man niya alam kung ano ba ang ginawa nito at paano nito nagawa na mapatahimik si Steven. Malaki ang pasasalamat niya sa kabutihan nito sa kanya. Ilang segundo pa lang na nagre-ring ang phone ay agad itong sinagot ni Sixto. "Who's this?" Taka nitong tanong. Si Ilona to. Pasensya na naistorbo ba kita?" Nahihiyang tanong ni Ilona. "Wala naman akong ginagawa. Bakit napatawag ka?" "Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa mo. Hindi ko na itatanong kung paano o ano ang ginawa mo para lang walang malaman ng ama't ina ko. Hindi ko rin alam kung paano ka pasasalamatan o maibabalik lang ang ginawa mo.
Pero gusto kong ayain kang mag-dinner. May alam akong restaurant na sisiguro kong magugustuhan mo. Ngunit naisip din naman ni Iluna na baka busy ito kaya agad din siyang nagsalita. Ayos lang sa akin kung hindi ka free this day. Basta let me know kung pwede ka na para naman makapag... Hindi na siya nakapagsalita pa nang sumagot na ito. Sinabi ko naman na wala akong ginagawa. Meaning free ako this day. 7 p.m. darating ako. Text me the address. Sige, iti-text ko agad. Isisave ko na rin pala ang number mo. Wika pa nito bago na pinatay ang tawag. Maluwag na nakahinga si Iluna matapos ang kanilang pag-uusap. Samantalang si Steven naman, galit na galit sa kanyang mga magulang nang malaman itong makipag-usap ang mga ito sa bilyonaryong si Sixto. Hindi siya makapaniwalang pumayag na magpabayad ang mga ito. Bakit? Ganun na ba tayo kababa? Para sundin ang gusto ng mayabang na yun? Galit na galit si Steven habang kaharap ang kanyang magulang. Pwedeng kumalma ka, Steven, at huwag mong sinisigawan ng ama mo. Dinuro siya ng kanyang ina. Hindi mo alam kung gaano kalaking pera ang nilabas niya. Mapatahimik ka lang na magsalita sa ama ni Iluna. Yun lang naman ang gusto niya. Mahirap bang gawin yun? Steven, tanggapin mo na lang si Iluna na parang walang nangyari. At huwag mong sinasaktan. Ma-impluwensyang tao si Mr. Murata. Wala tayong laban ni Steven. Tumanggi man kami o hindi, kaya niyang limasin ang kabuhayan natin. Kaya wag na wag kang magtatangka na sumira sa napag-usapan. Harapin mo si Iluna na parang walang nangyari. Be a good son. Ito ang mahabang paliwanag ng kanyang ama na hindi niya kayang tanggapin. Sino ba siya sa inaakala niya? Lalong lumaki yung ulo ng malanding yun. Sa tingin mo, Dad, papayag akong basta na lang nilang gawin sa akin yun? Hindi ako aso na susunod sa gusto ni Murata. Isang malakas na suntok ang tinamo niya sa kanyang ama. Oras na sumaway ka, mapipilitan akong itakwil ka, Steven. Hindi kami aayon sa'yo ng ina mo kaya mag-isip kang mabuti. 50 million to, Steven. Ganon kalaki ang perang binitiwan niya. Ngunit mas malaki pa doon ang makukuha niya kapag nilimas niya ang kabuhayan natin. Kaya oo, magiging aso tayo kay Mr. Murata. Naiintindihan mo ba? Madiing wika ng kanyang ama. Hindi na nakakibo si Steven. Kuyom ang kamao niya na tumango sa ama niyang nakapagdesisyon na. Pumasok sa isip niya kung interesado ba si Murata sa kanyang fiancé at kung magagamit ba niya si Iluna para mapabagsak mismo ng sarili niyang kamay ang mayabang na si Sixto. Ayos lang ba ang suot ko? Mukha ba akong formal sa paningin niya o masyado akong formal? What do you think, Marco? Natawa ang kaibigan niya nang makitang tila ba natataranta siya sa kung anong dapat niyang maging imahe sa harapan ng dalagang si Iluna. Dinner lang naman to pero ewan ba niya, sobrang kabado siya at ito ang unang beses na kinabahan si Sixto Murata. Kinakabahan pa lang isang Murata? I can't believe it. Manghang komento ng kanyang kaibigang si Marco. Bro, are you in love with her? Palagay ko, tinamaan ka sa one night stand na nangyari. That's why you involve yourself to her. Shut up. Tinatanong lang naman kita kung anong bagay sa akin. Hindi ko sinabing sermonan mo ko. Sagot niya habang naiiling. Ayoko lang na maging formal ako masyado. Dapat siguro, casual lang suot ko para naman hindi siya mailang, right? Paninigurado pa ni Sixto sa kaibigan. Muli itong tumawa. Sure na ako. Tinamaan ka na ngang talaga sa kanya. So pakailan mo ba sa buhay ko? Imbis na makatulong ka, pambubwisit lang ang ginagawa mo. Mas better yata na si Max na pinapunta ko at hindi na ikaw. Umasa ka pang pupunta yun? Busy yun sa pag-iimbestiga sa buhay ng iba, gaya ng pinagawa mo sa kanya para sundan ng isang Santillana. Bro, don't fool me. Alam ko ang mga ginagawa mo lately. Updated kaya ako kay Max. Hindi mo nga daw pinatulog ang babaeng yun eh. And guess what? What? Kunot ang noo niya. Saan mo hinugot ang tapang mo para maglabas ng 50 million para sa babaeng yun? That's so messed up, bro. Ngunit bumalik naman sa normal na ekspresyon ng mukha ni Marco. But I understand you. Iba kasi talaga magagawa ng isang tao kapag in love. Ang tandaan mo lang, may fiancé na siya. Baka pati kasal niya ipatigil mo. Umayos ka. Don't make her life miserable, my friend. Why would I do that? Hindi ako maglalabas ng ganun kalaking pera para lang gawin din impyerno ang buhay niya.
Sabihin na nating oo, interesado ko sa babaeng yun. Hindi na siya mawala sa isipan ko at hindi ko siya matiis na ginaganon lang ng iba. But I don't call this love. Guilty lang din siguro talaga ako. Depensa ni Sixto sa kanyang sarili bago napili na ang final na isusuot niya. I think ito na lang, mas simple, mas bagay. Wika pa niya bago iniwan na si Marco sa silid at nagtungo sa banyo. 7 p.m. dumating na siya sa restaurant na tinutukoy ni Iluna. Nauna lang siya ng ilang minuto bago ito dumating. Matamis ang ngiti nito habang palapit sa kanya. Para bang hinihipo ang puso niya, dahilan para madala siya sa ngiti ni Iluna. Kanina ka pa ba? Pasensya na, traffic kasi tapos umuulan pa. Tinuro nito ang malakas na ulan. Hindi niya napansin, napako kasi ang tingin niya sa dalaga. Sobrang lakas nga ng ulan, baka bumaha pa sa daraanan nila. Hindi, kadarating ko lang. Malakas pala ang ulan, sana tumila din para hindi tayo mahirapang bumiyahe. Wika niya bago tumingin na sa menu. Order na ba tayo? Oo, sige. Nga pala, bagay sa'yo ang suot mo. Mas lumabas ang pagiging magandang lalaki mo. Puri ni Iluna sa kanya na ikinasamid niya. Napansin din niya na sobrang ganda nito sa simpleng dress. Wala rin itong mga alahas. Bilang isang Santillana, common na dapat sa dalaga ang may mga branded at mamahaling suot. Sobrang ganda mo sa suot mo. Simple lang pero sobrang agaw pansin. Puri niya bago napaiwas ng tingin dahil pakiramdam niya umiinit ang pisngi niya. Napansin mo pa, simple na nga. Ikaw lang ang nagsabing maganda ako kahit na simple lang. Buong buhay ko, napupuri nila ako dahil sa mamahalin kong suot at bongga kong ayos. Bakas ang kalungkutan sa boses ng dalaga. Bulag ba sila? Napakaganda mo kahit anong ayos. Wika pa niya. Natawa na lamang si Iluna. Ilang minuto pa, dumating na ang kanilang pagkain. Napasulyap siya dahil salad lang ang order ni Iluna. Hindi ito sapat for dinner. Inaasahan niyang meal talaga ang kakainin nito. Bakit salad lang? I ordered steak. Sabi mo masarap pero bakit salad lang sa'yo? Takang tanong niya. Baka kasi madagdagan ng weight ko eh. Salad lang sapat na. Sagot nito, ngunit hindi siya sang-ayon sa dalaga. Here, humiwa si Sixto sa steak niya. Eat. Sa tingin ko masarap to kaya dapat tikman mo din. Hindi mo dapat pinoproblema ang timbang mo. Sobrang nasisiyahan ang puso ni Iluna sa mga oras na ito. Imbis kasi na i-encourage siya ni Sixto na magpapayat, gusto nitong wag siyang mag-alala sa bagay na iyon. Sinubuan siya nito ng hiniwa nitong steak. Medium rare at sobrang lambot ng steak. Sobrang sarap talaga. Kumain ka na rin. Huwag mong ipaubos sa akin ang pagkain mo. Saway niya nang muli siya nitong susubuan. Ginaganahan ako kapag nakikita kitang nag-e-enjoy sa pagkain. Sagot nito habang nakangiti. Ipapahiya mo pa ba ako? Napabuntong hininga siya. Mali bang ginagawa niyang pakikipagkita kay Sixto? Hindi naman siguro tumasama dahil wala naman silang relasyon. Pero kahit na, ito ang agaw na komento sa puso't isip ni Iluna. Hindi nga niya karelasyon si Sixto, may nangyari naman sa kanila. Natulala ka. Bumalik sa realidad ang diwa ni Iluna. Pasensya na, may bigla lang pumasok sa isipan ko. Nga pala, after nito may gusto sana ako ipakita sa'yo. Pero since umuulan, sa susunod na araw na lang siguro. Napaawang ang kanyang labi. Baka wala nang next time kung hindi pa sa ngayon. Ikakasal na siya at malapit na. Date na lang ang hinihintay. Kaya baka wala nang next time. Bakit hindi na lang ngayon? Hindi ko kasi masisiguro kung magagawa ko pang maaya ka. Pero umuulan, baka hindi ka na naman makauwi. Hindi rin kasi ako papayag na umuwi ka ng ganitong umuulan at gabi na. Ayos lang, gusto rin naman niyang makasama si Sixto. Ito ang nais ng kanyang puso. Sumama siya kay Sixto. Walang pagdadalawang isip si Iluna na tila ba, malaya siya kapag si Sixto ang kanyang kasama. Masaya at magaan ang kanyang pakiramdam. Walang takot siyang nararamdaman. I really like this place. Wika ni Iluna nang makapasok sila sa bahay ni Sixto. Sobrang tahimik. Peaceful ang pakiramdam. Maswerte ka sa buhay na meron ka, Sixto. Ngumiti ito bago sumagot. Akala mo lang ayos lang sa akin ang ganitong buhay. Hindi rin kaya masayang maging mag-isa.
Peaceful nga, nakakapanis naman ng laway dahil walang makausap. Good thing you're here. Kahit papaano may nakakausap ako. Napatitig siya kay Sixto. Wala ka naman sigurong GF. Wala naman sigurong magagalit na may babae kang pinapapunta dito. Naputo lang sinasabi niya nang sumagot ito. Wala akong karelasyon, Iluna. Nakaramdam siya ng hiya. Ako lang pala itong may fiancé na. Sobrang kapal pala ng mukha ko. Halos pabulong niyang sabi. Mahirap talaga pag arranged marriage or forced marriage. Sabihin mo lang kung gusto mong tumakas. Willing akong ilayo ka. You don't have to do that. Nakabawi ka na. Sobra na nga eh. Sabihin mo lang ang gusto mo, Iluna. Napabuntong hininga siya. Wala rin naman ako mapupuntahan kahit lumayo ako. Patuloy lang ako magtatago and worst, mawawala lahat sa akin. Gagawin ni Daddy lahat para mawala ng saysay ang mga bagay na meron ako. Even my profession. Pwedeng mawala ng saysay once na magrebelde ako. I'm here to help you, Iluna. Hindi ka ba nagtitiwala na kaya kong gawin lahat? Napaawang ang labi ni Iluna. Naniniwala naman ako kaya lang ayokong umabuso sa'yo. Wala akong pakialam kung umabuso ko because that's exactly what I want, Iluna. Gusto kong gamitin mo lang ako. Stay with me. Magiging ligtas ka sa tabi ko, I promise. Maraming salamat, Sixto. Sana lang makahanap ka ng babaeng mamahalin ka, gaya ng pagmamahal na ibibigay mo sa kanya. Umiwas ito ng tingin at bigla na lamang siyang iniwan. Napakunot ang noo niya dahil sa pag-alis ni Sixto sa hindi niya malamang dahilan. May nasabi ba siya para ma-offend ito? Napabuntong hininga siya at naupo na lamang sa couch. Natawa din siya dahil parang bata si Sixto. Ilang minuto lang ay bumalik na ito. Normal na ulit ang ekspresyon at parang walang nangyari. Gusto mo bang manood ng movie? Pasimpleng tanong pa nito nang tumabi sa kanya. Napasulyap siya kay Sixto at natawa. Bigla ka na lang nawala sa mood. May problema ba? Para kang bata. Ganun lang talaga ako. Huwag mong pansinin. Iwas ang tingin nito sa kanya na tila ba nagpipigil. Pero pakiramdam niya, masama talaga ang loob nito. Baka may nasabi ako nakaka-offend. Pasabi naman sa akin kasi nagigilty ako. Hindi na mahalaga. Hayaan mo na lang, sasarilinin ko na lang. Ha? Pasabi naman Sixto, ayokong napapasama ang loob mo. Tinitigan siya nito. Sabi mo sana, makahanap ako ng babaeng masusuklian ng pagmamahal ko. Masama ang loob nitong sabi. Ano namang masama doon? May problema ba doon? Na-offend ka ba kasi ayaw mo pang mag-GF? Sige, sorry. Bigla na lang siyang hinagka ni Sixto na kanyang ikinagulat. Na-offend ako kasi sa iba mo ko pinapanalangin while I'm dreaming of you. Malito, but in my heart this is right. I like you, Iluna. From the first time I saw you, iba na talaga ang dating mo sa akin. Now that I figure it out, wala na akong balak itago. Ayos lang kung lalayo ka as long as you're happy. Igagalang ko ang desisyon mo. And I'm so sorry for letting my emotions go this way. Mali sigurong sinabi ko, sana talaga. Pinutol niya si Sixto sa mga sinasabi nito. Gusto mo ko? Talaga ba? Hindi siya makapaniwala. Pero bakit? My life was messed up. Madadamay ka lang sa magulo kong buhay. At ayaw kong mangyari yun. Sixto, ikakasal na ako. Pakiusap, huwag mong gawin to. Parehas lang tayong mahihirapan. Napabuntong hininga si Iluna. Pasensya na, mauuna na ako. Paalam niya bago tinalikuran si Sixto. Mariin siyang napapikit bago sana hakbang na patungo sa labas nang magsalita muli si Sixto. Wala ka bang nararamdaman para sa akin kahit kaunti lang? Nakikiusap ang boses nito. Ayos lang sa akin kahit katiting lang. I'll do everything to make you fall in love with me. Balak na sana niyang sumagot nang mag-ring ang kanyang cellphone. Tumatawag ang ama niya kaya agad niya itong sinagot. Nasaan ka bang bata ka? Nandito ang nobyo mo, hinihintay ka. May sorpresa siya sa'yo bilang pambawi daw sa pagiging busy niya. Umuwi ka na ngayon din, Iluna. Nawiwili ka ng gumala-gala. Naka-loudspeak ang phone niya at rinig na rinig ito ni Sixto. Bahagya itong umiti bago tumalikod na sa kanya. I should go home, Sixto. Sambit pa niya bago lumabas na sa bahay nito.
Gustong tumulo ng luha ni Iluna habang mabigat ang pakiramdam niya na nililisan ng bahay ni Sixto. Wala naman siyang sinabi na hindi niya nagugustuhan si Sixto. Ayaw lang niya itong masaktan at madawit sa gulo nila. Nangihinang lumakad si Iluna. Nasa gate pa lang siya pero pakiramdam niya napakalayo na niya. Niisip pa lang niya na hindi niya na makikita si Sixto. Parang kinakapos na siya sa paghinga. Iluna, please don't leave. Iluna, come back. Nagmamakaawa ang boses ni Sixto nang habulin pa siya nito. I am willing to give up everything just to prove you na mahal kita. No, don't do this. Don't hurt yourself, Sixto. Pumasok na ako sa buhay mo, tingin mo ba aalis pa ako? Poprotektahan kita sa kanilang lahat. Please don't leave me, Iluna. Sixto, hindi ba pwedeng ako na lang? Hinarap niya si Sixto. Mahalaga ka sa akin, Sixto. Mahalaga ka na sa akin. Masaya akong malaman yan, Iluna. Kapag hinayaan ko yung emosyon ko, mas magiging magulo. We will get through this. I promise you that I would never ever leave you. Niyakap niya si Sixto. Maluwag niya itong tinanggap ng buong puso, pati ang desisyon niya na suwayin ang kanyang malupit na ama. I'm sorry, Mami. Ito na lamang ang naisambit niya ng mahina habang yakap si Sixto. What time is it again? Kanina pa nagtatanong ng oras ang ama ni Iluna kay Steven. 2 oras na silang naghihintay. Natatawa siya sa sitwasyon dahil alam naman niya kung nasaan ang malanding babae na yun. Walang kaalam-alam ang magulang nito na pagre-rebelding ginagawa ni Iluna. Nakakahiya na naging santilyana pa ito. Ito rin naman pala ang sisira sa pamilya nila. Tito, I don't think she's going home. Sa tingin ko dapat na ninyong malaman ano talaga ang sitwasyon namin ni Iluna at this moment. Kating-kati na ang dila ni Steven. Wala siyang pakiano man ang sabihin ng ama niya. Ngunit sisirain niya ang masayang banding ng dalawa. Bakit ba magiging aso siya sa lalaking yun? Kung ama't ina niya ay napasunod nito, hindi mangyayari sa kanya yun. Lintik lang ang walang ganti. What are you talking about, iho? Hindi ba kayo maayos? May problema ba? Bakit hindi kayo nagsasabi sa amin? Ito ang tanong ng ama ni Iluna. Now tell me, what is it? Sumeryoso ito. Malandi ang anak mo, sir. Diretsahang sagot niya habang matapang na sinasalubong ang titig ng ama ni Iluna. Mag-iingat ka sa binibitiwan mong salita sa anak ko, Steven. I don't care kung sino ka o kung kaibigan ko pa ang magulang mo. Anak ko ang pinaparatangan mo. Make sure na totoo ang sinasabi mo. Banta nito habang matalimang titig sa kanya. Sinulyapan niya ang ina ni Iluna na nakayuko na sa mga oras na ito. Hindi ba totoo naman ho, tita? Ikaw pa mismo ang kumausap sa akin para lang pagtakpan ng kalandian ni Iluna. Sobrang na-disappoint talaga ako ng isang santilyana. Ginitgit siya ng ama ni Iluna sa pader. Umayos ka. Hindi ka man lang ba nahihiya, tita, na tinotolerate mo yung malandi mong anak? Bakit kaya hindi mo na lang siya ibugaw o kaya i-apply bilang GRO sa club? Para naman gamit na gamit ang pagiging malandi niya. Napangisi si Steven. Lalaine, totoo ba? Sumagot ka. Sigaw nito habang nanlilisik ang mata. Masaya to. Nasa exciting part na sila. Masira na ang mga buhay nila, wala na siyang pakailam. Hindi nakakaramdam ng takot si Steven ng mga oras na ito. Hindi rin niya alintana ang galit ng kanyang magulang. Walang makakapigil sa kanya na sabihin ng totoo. Isisiwalat niya ang kalandian ng anak ng mag-asawang Santillana. Honey, let me explain. Ginawa ko lang yun para protektahan ang anak natin. Nasasakal na siya sa ginagawa mo, sa mga rules mo. Napakalupit mo sa anak nating babae. Hindi ka na nagiging ama sa kanya. So, totoo nga. Totoo nga na lumandi ang anak mo. Lalaine, bit-bit niya ang apelyido ko. Anak mo siya. Huwag ka namang malupit kay Iluna. Nagawa lang naman niya yun dahil sa kalasingan niya. Hindi niya sinasadya. Sa sobrang pressure niya, nagawa niyang maglasing at aksidenteng na isuko ang sarili niya sa isang estranghero. Natawa si Steven. Aksidente? Nakakatawa naman ho kayo, tita. Aksidenteng nagpapasok siya sa bagay na iyon sa kanya? Ang sabihin mo, ginusto niya. Rebelde si Iluna at ginawa talaga niya ng kahihiyan ng pamilyang to. Aminin mo na, tita.
Tama na ang pagtotolerate sa kanya. Kasi kung aksidente nga yun, bakit hanggang ngayon nakikipagkita siya sa lalaking gumalaw sa kanya? Bakit pinili pa rin niyang suwayin kayo? Tita, pakipaliwanag nga kasi patuloy akong iniiputan ng anak ninyo sa ulo. Mariing napapikit ang ina ni Ilona nang maglabas ng baril ang asawa nito. Fidel, ihanda ang sasakyan ngayon na. Babawiin ko ang anak ko at tuturuan ng leksyon ng dalawang yon. I believe in you, sir. Bilib akong iiral ang paninindigan mo. Panunulusol pa ni Steven bago makahulugang napangiti. Tignan lang niya kung hindi umusok sa galit ang ilong ni Sixto. Masayang nanonood ng movie ang dalawa ng maputol ito dahil sa malakas na putok ng baril. Sunod-sunod din ang busina bago ang malakas na boses ng ama ni Ilona. Gulat na gulat siya at mabilis na ginapangan ng takot sa buong katawan niya. Don't worry, I can handle this. Kalmado si Sixto habang siya ay paiyak na. He's my dad. Sixto, pakiusap. Huwag mong patulan ng daddy ko. Pakiusap, huwag ka na lang lumabas. Hayaan mo na akong sumama sa kanila para magpaliwanag. No, matigas na tanggi ni Sixto. I told you that I'm not leaving you, Ilona. Bakit kita iiwan ngayong kailangan mo ko? Let me handle this calmly. Hindi ko siya papatulan o sasaktan, don't worry. I'll respect your dad, kahit pa hindi na tama ang ginagawa niya. But when he trying to hurt you, pasensyahan kami. Pero hindi ako magdadalawang isip na saktan din siya. Ito ang banta ni Sixto bago lumabas upang harapin ang dad niya. Agad siyang sumunod. Dad, will you please calm down? Please, Daddy, please. Ito ang matinding pakiusap ni Ilona. Calm down? Paano kakalma sa kalandi ang ginagawa mo? Kasama mo ang ibang lalaki at sa iba ka rin nagpagalaw while you have a fiancé. Nakakahiya ka. Ingrata. Wala kang utang na loob. Ito pa ang isusukli mo matapos ka naming bihisan at palakihin. Tagos sa buto ang mga sinasabi ng dad niya. How dare you? Sobra ka na, honey. Sawang-sawa na kami ng anak mong intindihin ka. Kahit pa ang panganay mo, sawa na sa ugali mo. Kaya ayaw na niyang umuwi dito. Lumapit ang ina niya sa kanya. I'm so sorry, anak. Hinding-hindi na ako papayag. Mami, I'm sorry po. Napahagulgol na si Ilona. Talagang tinotolerate mo ang kalandian ng anak mo? Buwisit ka? Sawang-sawa na kung pakisamahan ka. Itatakwil mo ang anak mo? Sige, gawin mo na ngayon na. Para makalaya na siya sa kalupitan mo. Suportado ko ang anak ko. She's my daughter at hinding-hindi ko siya pababayaan. Gusto ko nang makipag-divorce sa'yo. Suluhin mo ang buhay na gusto mo. Mag-isa ka. Mami, don't. Mahihirapan ka lang. Mami, wag mong idawit ang sarili mo. Wala siyang kasalanan, Daddy. Baling niya sa kanyang ama. Ako lang dapat ang sisihin dito. Pero ganun pa man, hindi po magbabago ang desisyon ko. Mahal ko si Sixto at oo, Daddy. Siya ang lalaking na pagsukuan ko ng sarili ko. At siya rin ang lalaking pagsusukuan ko ng buong buhay ko at buong puso ko. Ito ang matapang na sagot ni Ilona sa kanyang daddy. Gusto talaga ninyo na mawasak ang pamilya natin, no? Wala man lang ba kayong... Pinutol ito ni Ilona. Ikaw ang nagwawasak, Daddy, hindi kami. Nilamon ka na ng ambisyon mo at pwesto mo. Tinutok ng ama niya ang baril kay Sixto. Napasigaw si Ilona at agad na humarang. Kapag sinaktan niyo siya, mamamatay din ako. Ilona, tumabi ka. Pinapaalis siya ni Sixto. Mariing napabuntong hininga ang ama niya bago nito binaba ang baril. Mahigpit na nagyakap ang mag-ina. Anak ko, ayos ka lang ba dito, anak? Ilang araw na kitang inaalala. Sabi na nga ba't may kakaiba sa'yo? Ngayon alam ko na, anak. Anak ko, pasensya na talaga. Mami naman, tahan na po. Magiging maayos na po ang lahat. Si Sixto na po ang bahala sa atin. Mami, pinoprotektahan niya ako. Mahal na mahal niya po ako. Proud na sabi pa ni Ilona bago nakangiting sinulyapan si Sixto na minamasdan lang sila. Habang ang ama naman ni Ilona nakatayo lang at nakatitig sa kanilang mag-ina. Kumalas siya ng yakap sa kanyang ina at balak sanang yakapin ng kanyang ama upang humingi pa rin ng tawad sa pagsisinungaling niya at sa nagawa niya na ikinasira ng Santillana. Ngunit isang hakbang na lang patungo sa ama niya, bigla na lang siyang napahinto. May umalingaw-ngaw na malakas na tunog ng baril. Napansin na lamang ni Ilona na may balang tumama sa kanyang braso.
Iluna! Mabilis siyang tinakbo ni Sixto, habang ang ama naman niya itinutok ang baril kay Steven na siyang bumaril sa kanya. Ngunit mabilis itong kumaripas ng takbo. Habulin ninyo! Malakas na sigaw ng ama niya na nauulinigan pa niya kahit paano. Anak ko, wag naman sa ganitong paraan tayo magiging maayos. Anak ko, wag mo kaming iiwan ng mami mo. Kalimutan na natin lahat. Pakiusap magsimula tayong muli. Padating na ang ambulansya, kapit lang. Honey, nanginginig ang kamay ng kanyang ina habang lumuluha. Dalawa tama niya. Dalawa tama ni Iluna. Nag-hysterical na ang kanyang ina. Malakas ang agos ng dugo niya, ngunit alam pa naman niya ang nangyayari. Habang si Sixto, kandong siya kahit na puro dugo na din ito. Hindi ba't magdi-date pa tayo? Hindi pa nga natin natatapos ang movie na pinapanood natin. Sixto, ang totoo, napanood ko na yun at natapos ko na. Gusto ko lang ipanood sa'yo. Hirap man magsalita, naitawid pa rin naman niya. Namatay ang lalaki sa ending. Masakit ang ending pero madaming aral ang makukuha. Pakiusap, huwag mong pababayaan ang sarili mo anuman ang mangyari. Ayokong pakinggan ang sinasabi mo, Iluna. Padating na ang ambulansya, kapit lang. Nandito pa ako, mamahalin pa kita. Iluna, mamahalin pa kita. Nanginginig ang boses ni Sixto. Mahal kita, Sixto. Ikaw lang ang nagbigay ng saya at pag-asa sa buhay ko. Nawala lahat ng bigat nung dumating ka. Hindi ko ikakahiya kung naging malandi o rebelde ako sa paningin nila. Sixto, yun kasi ang dahilan kung bakit nandito ka ngayon sa tabi ko. Kung bakit nakilala kita. Pakiusap, alagaan mo ang magulang ko. Araw-araw mong ipaliwanag sa kanila na wala akong galit sa puso. Mahal na mahal ko sila. Napaubo ng dugo si Iluna. Nahirapan na akong huminga, Sixto. No, don't do this to me, Iluna. Don't leave me. Napahagulgol na si Sixto. Kapag nawala ka, susunod ako. Susunod talaga ako ngayon din, Iluna. Sixto, bakit naman ganyan ka? Pakiusap, ituloy mo ang buhay mo kahit wala na ako. Kahit mamatay ako ngayon, sana dumating ang pagkakataon na magawa mo ulit buksan ang puso mo para sa iba. Ambulansya! Nasaan na ba ang ambulansya? Ito na lang ang huling narinig ni Iluna bago siya nawalan ng malay. Hindi makagalaw si Sixto habang kinukuha ang wala ng malay na si Iluna sa kanyang bisig. Ang ama't ina naman ito humahagulgol. Sumama si Sixto sa ambulansya. Habang nire-revive ang halos wala ng buhay na si Iluna, ay hawak niya ang kamay nito. Pakiusap, gumising ka. Huwag mo kong iiwan. Ito ang bulong niya habang hinahagkan ng kamay ng dalaga. Walang pulso. Tila ba nabingi si Sixto sa narinig niya? No, hindi niya ako iiwan. Alam niyang malulungkot ako. Nanlalabo ang mata ni Sixto dahil sa luha. Revival pa rin si Iluna hanggang sa hospital. Ipinasok ito sa OR, kaya naman naiwan na lamang sila sa labas. Hinding-hindi kita mapapatawad oras na may nangyari sa kanya. Ito ang malakas na sigaw ng ina ni Iluna sa ama nito. Hindi ko gustong mangyari ito sa anak natin. Oo, masama akong ama sa kanya dahil pinigilan ko siya at diniktahan. Pero hindi ko kailanman ginusto na mawala siya. Anak natin siya at mahal ko siya. Nagalit ako pero hindi ko magagawang. Isang malakas na sampal ang tinamo nito. How dare you! Dahil sa ginawa mo, mawawala ng anak natin. Ito ang tandaan mo. Matalimang titig ng ina ni Iluna sa ama nito. Kapag nawala si Iluna, mawawala din ako sa'yo. Mababaliw ako. Masisiraan ako ng bait, tandaan mo. Binugbog siya ni Steven. Hindi lang ito ang unang beses na naging bayolente ang hayop na yun. Kuyom ang kamao ni Sixto. Hindi galing sa kung saan ang pasa sa mukha niya. Kagagawa na yun ng lalaking pinakilala ninyo sa kanya. Wala siyang sinabi dahil ayaw niyang dagdagan ang kasalanan niya sa inyo. Sobrang selfless ni Iluna. Ngayon lang siya nagdesisyon para sa sarili niya. Ganito pa ang kinalabasan. Tumutulo ang luha ni Sixto. Hindi ako makakapayag na mabuhay ng matiwasay ang taong gumawa nito sa kanya. Sinisigurado ko na mauupo sila ng pamilya niya hanggang sa gumapang sila sa hirap. Sino ka ba talaga? Ito ang tanong ng ama ni Iluna sa kanya. The owner of Moratas Airlines. Ito na lang ang hihilingin ko sa inyo. Sana ipaubayan na lang ninyo sa akin ang pagpaparusa sa lalaking yun. Wala akong ititira sa ari-arian nila. Ultimo damit nila masasaid
at mabubulok sa kulungan si Steven. Napaawang na lamang ang labi nito sa kanya. Natigilan sila nang makarinig sila ng pagbukas ng pinto mula sa OR. "Kamusta na ho ang anak ko?" Ang ina ni Ilona ang nagtanong. "I'm so sorry, but maraming dugo ang nawala sa kanya. Sa ngayon walang kasiguraduhan ng paggising ng pasyente. Ihanda na sana ninyo ang inyong mga sarili dahil maliit lang ang chance na siya ay makasurvive. Dasal ang kailangan, ma'am." "Diyos ko, hindi to pwede. Hindi ko kayang mawala ang anak ko." Nanlalambot na napasalampak sa lapag ang ina ni Ilona, habang si Sixto naman mariing napapikit. Dok ang pasyente." Malakas na sigaw ng nurse, kaya naman agad na pumasok ang doktor. Nakarinig ng malakas na tunog ng aparato si Sixto. Flatline ito na halos ikabingi niya. "Lumaban ka, pakiusap. Pakiusap, Ilona, gumising ka na." Walang humpay sa pag-agos ang luha ni Sixto. "The heartbeat is back. It's stable." Maging ang doktor ay hindi makapaniwala. "She's back, sir." Wika pa nito sa kanya na nakapagpahagulgol kay Sixto. "She's what?" Tanong pa niya dahil hindi siya makapaniwala. "She'll be fine, sir. Dininig ang dasal ninyo. Lumaban ang pasyente. Ilang oras na lang ay baka magising na rin siya. Pakiingatan na lang na wag siyang mabigla at ma-stress. Bawal din ang umiyak sa pasyente." Ito ang mahigpit na bilin ng doktor. "Maraming salamat po." Nakahinga na sila ng maluwag, maging ang ama ni Ilona. Nagising si Ilona na nasa isang silid siya. Luminga-linga siya at nasulyapan niya si Sixto na tulog habang nakadukdok sa gilid ng hospital bed, habang ang ama't ina niya tila ba naghahanda ng makakain. "Ma'am, Dad?" Nangihina pa si Ilona. Gulat na tumigil ang dalawa sa ginagawa nito at mabilis siyang nilapitan. "Ang anak ko." Mabilis ang pag-agos ng luha ng kanyang ina. "Salamat naman dahil gising ka na. Kagabi ka pa walang malay. Kinakabahan na naman kami dahil sabi ng doktor, ilang oras lang ay magigising ka na. Ngunit hindi na iyon importante basta gising ka na." Napasulyap siya sa kanyang ama na humahangos. Tumawag kasi ito ng nurse na maaaring sumuri sa kanya ngayong gising na siya. Si Sixto ay mahimbing pa rin ang tulog, kaya nakiusap siya sa mga kasama niya na wag na lang munang masyadong maingay upang makapagpahinga pa ito. "Anak, ang batang yan, halos walang pahinga. Inaasikaso niya si Steven habang binabantayan ka niya. Sinabihan na namin na umuwi na muna upang makapagpahinga na muna. Pero matigas ang tanggi niya. Nais daw niya na siya ang unang masisilayan mo." Ang ina niya ang nagpaliwanag. Tumango siya bago hinaplos ang buhok ni Sixto. Ngunit natigilan siya dahil nakatingin sa kanya ang kanyang ama. "Ilona, anak, patawad sa nagawa ko. Sana lang hindi pa huli ang lahat para makabawi ako at maibalik ang dating sigla ng pamilya natin." "Anak, kung mahal mo talaga ang lalaking yan, hindi na ako tututol. Ipapahanda ko na agad ang kasal ninyo basta hilingin mo. Simula ngayon, anak, susuportahan na kita." Ngumiti si Ilona sa kanyang ama. "Daddy, masaya ako na bumalik ka na sa dati." "Opo, mahal ko po si Sixto. Sa ngayon, hayaan na po muna natin siyang makapagpahinga bago siya magulat sa kasal." Nagising si Sixto bandang hapon. Nasilayan siya nitong nakangiti habang pinagmamasdan niya ito. Nagulat pa nga ito at agad siyang niyakap. Grabe ang iyak ni Sixto nang malamang gising na siya. Masaya rin naman siya na makita itong muli. "Tinakot mo ko, Ilona. Hindi mo alam kung gaano ko natakot na mawawala ka na sa akin. Walang silbi ang lahat ng bagay na meron ako kung wala ka sa buhay ko." Wika pa nito na ikinangiti niya. Nakarecover siya mga 1 linggo pa bago nagbigay ang doktor ng release papers para sa kanya. Kailangan pa rin niyang magpahinga sa bahay. Todo alaga si Sixto sa kanya at halos ayaw siya nitong iwan. Samantala ang karma naman, mabilis na bumalik sa pamilya ni Steven at maging kay Steven. Said ang lahat ng kayamanan ng mga ito dahil kay Sixto. Nakulong rin agad si Steven, ngunit wala daw itong pinagsisisihan. Para kay Ilona, naging matiwasay ang lahat. Sumabay na din ang proposal ni Sixto. Wala naman siyang binanggit tungkol sa kasal, pero ito na ang nag-open mismo na nais na siya nitong mapakasalan. Taon ang lumipas, matiwasay silang nakabuo ng sarili nilang pamilya. Hindi sila nagmamadali, ngunit wala rin namang dahilan para patagalin pa. Tutal ay ayaw naman na nilang mawalay sa isa't isa. Marami na ang nagbago, ngunit kahit taon na ang lumipas,
walang kupas ang pag-ibig nila sa isa't isa. Mas tumibay ito at walang naging lamat sa kanilang pagsasama. Ngayon ay masasabi ni Iluna na kontento na siya sa buhay. Ito na ang pangalawang buhay niya, kaya wala na siyang hihilingin pa. Sapat na ang ginawa ng Diyos na himala para mabuhay siya at makasama pa ang taong mahal niya.